Ano yung mga best cardio na pwede mong gawin para maisama mo sa routine mo at mas magkaroon ka pa ng mas mabilis na weight loss improvements? Guys, last time napag-usapan natin kung ano yung ibig sabihin ng progressive overload. And medyo natagalan yung pag-upload natin ng video kasi sobrang busy ni coach. Pero alam ko na kailangan nyo to, kaya nandito ako, nagbabalik. So, iba yung setup natin guys, no? So, usually, doon ako nag-edit. So, nandito yung bahay namin. Yan, yun yung bahay namin. Ngayon, so right now, nandito ako sa La Union guys. No? So, yung pag-uusapan natin ngayon is ano ba yung mga cardio na pwede ninyong gawin para matulungan nyong mas mag-improve palalo yung weight loss ninyo. Nginit no? Anyway, no? So, ito. Number 1. Kapag meron kang smartwatch, yung pang-track ng calories, yung pwede mong gawin is number 1, walking. Like itong ginagawa ko, walking. Itong walking kasi, ito yung pinaka alam kong sustainable na cardio exercise na pwede ninyong gawin na masusustain nyo. Ibig sabihin, madali siya at kaya siyang isustain ng karamihan. Ngayon, yung gagawin mo dito is magsiset ka ng target na steps mo. So for example, 6K steps yung magagawa mo ngayon. Kasi yun lang yung kaya ng schedule mo dahil nga meron ka ring work. So yung 6K steps na yon, dadagdag yon over time. So ngayon, 6K steps. Bukas, dagdagan mo. Dagdagan mo ng 500 steps. So magiging 6,500 na. And so on and so forth. So gagawin mo yung mga cardio exercise mo after ng workouts mo or before ng workouts mo. Pero disclaimer, dapat hindi ka ma-exhaust or mapapagod doon sa cardio na gagawin mo bago ka pa mag-weight training or home workouts. Kasi guys, priority palagi na malakas ka kapag mag-exercise ka sa home workouts or weight training. Bakit? Kasi para mataas yung calorie expenditure mo or mas makapag-build ka pa ng muscles. Kasi kapag pagod ka na bago ka mag-cardio, ang mangyayari ay hindi ka na makakabuhat ng mabigat doon sa exercise na gagawin mo, na which is yung weight training. So mahihirapan kang i-apply yung progressive overload na tinatawag. So yung number 1 natin, again, yung pagtatrack mo ng steps using your smartwatch, or meron din dito sa mga Android, yung mga application like, I think yung mga Strava, or dito sa iPhone, yung fitness app, no? Pwede mo yung gamitin pang track ng steps. So meron namang mga application dyan, tumingin ka na lang kung ano yung mga pwede mong gamitin. Yun yung number 1, walking. Tapos number 2 is yung brisk walking. Ibig sabihin ng brisk walking, mas mabilis siya doon sa usual na lakad. Alam mo yung para kang nagmamadali. Alam mo yung pag late ka na, 'di ba? Ang bilis mong maglakad, parang ganyan. Yun, basically yun yung brisk walking. Kapag uuwi ka ng bahay, taing-tahi ka na. Yun yung representation ng brisk walking na pwede mong gawin. So, mas mahirap siya compare doon sa may normal walking. So, syempre, kapag mas mahirap siya, ibig sabihin, mas mataas yung calorie expenditure na magagawa mo. 'Di ba? Kasi nga, kapag brisk walking, mas mabilis, mas maraming steps yung magagawa mo. Again guys, yung brisk walking, gamitan nyo rin ng steps tracker. Okay, step tracker. Either sa smartwatch or yung paggamit ng mga application na pag-track ng steps na pwede ninyong gawin. Wait lang. Hiningal ako kasi tuloy-tuloy akong nagko-content kanina. Bear with me. Yung pangatlo, ito yung mas intensity to. Mas mahirap siya compare sa walking, tapos sa may brisk walking. Ito yung pagja-jumping rope. Guys, pagja-jumping rope. Itong jumping rope kasi, it's a full body cardio exercise. Meaning, mas mataas yung calorie burn
na magagawa mo compare sa mga walking at pagbi-brisk walking. So coach, ibig ba sabihin yan, hindi na makakatulong sa amin yung walking and jogging or brisk walking? Hindi naman. Effective yung mga yon, no? As long as dumadagdag yung mga steps na ginagawa ninyo, effective yung mga yon. Mas sustainable yon sa nakararami. Pero kung ikaw yung taong maliksi ka naman, no? Medyo malakas ka naman at kaya mong mag-jumping rope, yung tumatalon ka, guys, mas beneficial sa'yo in terms of high calorie expenditure yung pagja-jumping rope. Kasi nga, yung jumping rope, full body cardio exercise siya. Maraming involved na muscles compare sa mga cardio na binanggit ko kanina. So ngayon, tignan nyo to guys. Ito lang naman yung possibilities mo of calorie expenditure kapag nag-isang oras ka na jumping rope. So 1,000 to 1,200 calories per hour yung possibilities mo of calorie burn expenditure kapag nag-isang oras ka na jumping rope. So again guys, nakadepende yung calorie burn mo per person, weight, tapos intensity. So this is for calorie burn awareness only. So ngayon, guys, kapag nagja-jumping rope kayo, no, hindi nyo kailangan na isang bagsakan yung isang oras. Pwede ninyong hati-hatiin yan. So for example, 5 minutes na tuloy-tuloy or 2 minutes, 1 minute, depende sa capabilities ninyo or kakayahan ninyo. So ang goal nyo dito is makumpleto nyo yung isang oras na jumping rope simula umaga hanggang gabi. Depende sa'yo kung ano yung style mo, kung tatapusin mo ba siya agad or hati-hatiin mo. So kung wala ka pang jumping rope, pumunta ka lang dito sa may TikTok ko, pumunta ka dyan sa may profile ko, and then pindutin mo yung showcase ko dyan. Scroll down mo lang, tapos pumili ka na lang dyan or maghanap ka ng jumping rope. And guys, dyan sa mga jumping rope na yan, merong dalawang klase dyan. Yung isa, yung walang cord, yung walang tali. Yung isa naman is merong cord, yung normal. Yung cordless or walang cord, para to sa mga taong gustong mag-jumping rope pero hindi marunong. Kasi marami akong nakikitang nagko-comment, no, sa video natin sa TikTok. Sabi, hindi kami marunong mag-jumping rope, coach. Well, ito na yung makakatulong sa inyo. Cordless na jumping rope. At para naman sa mga marunong mag-jumping rope, ito, yung normal, yung kunin ninyo. So, ganun lang, no? Bottom line, mamili kayo sa dalawa kung ano yung mas kaya ninyong gawin. Yung walking ba, brisk walking, or yung jumping rope. Bawat tatlo dyan guys, merong level yan. Madali, walking, kaya ng lahat. Brisk walking, kaya din ng nakararami. At yung jumping rope, kukunti lang yung may kayang gawin ito. So hindi siya advisable para sa lahat. Pumili ka ng cardio dyan na kaya mong masustain, kasi lahat yan gagana as long as dumadagdag lagi yung steps or yung cardio, yung duration ng pagka-cardio nyo over time. So ayun. So kung wala ka namang steps tracker, coach, meron pa bang solusyon or makakatulong sa amin kung wala kaming mga gadget na ganun? Steps tracker or application, hindi kasi gumagana. Ang pwede mong gawin is orasan mo na lang yung cardio na napili mo. Either walking, brisk walking, or yung pagja-jumping rope. Orasan mo na lang siya. So, sa walking, sa tatlong cardio na yon, pwede kang mag-set ng timer. Kung ngayon naka 5 minutes ka lang, over time, dagdagan mo. Dagdagan mo ng 1 minute, 2 minutes, and so on, and so forth. Ganon, yung pwede mong gawin. Ngayon naman coach, meron ka bang marirecommend na smartwatch or step tracker na pwede naming gawin? Or pwede naming i-invest? Siyempre meron. Nagtingin na rin ako ng reviews kung ano yung mga pwede ninyong gamitin. So, pumunta lang kayo dito sa may profile ko, sa may TikTok. I-click nyo yung showcase ko dyan.
Tapos merong dalawang klase dyan na smartwatch na pwede ninyong pagpilian depende sa budget ninyo. So mamili na lang kayo dyan. So yun lang. Kung nakatulong guys, pakiusap ko lang, subscribe na rin kayo at i-like and share nyo na rin if ever na nakatulong itong video na to. Peace. See you sa next episode natin.